Welcome to the 4th episode of Chismisang Mag-asawa. Ang topic natin today ay maiksi lang to. Wala nang mahabang usapan. Importante ba na nakabukod ang mag-asawa? What are your thoughts on it? Oo naman. Para may privacy kayo. No buts and no ifs. Oo, importante na nakabukod kayo. Sabi nga nung mga mahilig magbasa ng Bible, live and cleave nakalagay. So dapat, kapag nagpakasal na kayo, nakahiwalay na kayo ng bahay, nakabukod na kayo. The reason na nakikita ko at naririnig ko is, wala pa nga daw silang, let's say, pangbili ng bahay or pangrenta ng bahay. Doon napapasok yung, bakit kayo nagpakasal kung wala pa pala kayong pera pang buo ng pamilya nyo? Ganyan. Hindi naman pwedeng papakasal kayo tapos dito na lang tayo sa bahay namin tumira kasi okay naman kila mama at papa. Diba? Hindi naman pwedeng ganoon kasi dapat bago kayo nagpakasal, prepared na kayo. Dapat meron kayong budget na pangbukod. Kahit hindi naman sabihin na malaki yung bahay, kahit nga maliit lang yung bahay, makabukod lang kayo. Kahit studio unit lang, basta nakabukod kayo, okay na yun eh. Sobrang sarap sa feeling na nakabukod kayo na mag-asawa. Lalo na kung bagong kasal pa lang kayo. Maiisip nyo na, ay magpundar tayo ng ganito kasi wala tayong ganitong bagay. Say for example, ref. Wala tayong ref. So maiisip nyo na sa inyong dalawa na magpuntar kayo ng mga bagay as kayong dalawa na, as bilang pamilya na kayo. Hindi lang yun, gamit aside. Mahirap mamyanan, mahirap kumilos. Kung hindi ka naman kumikilos sa sarili mong bahay, ganong aspect din. True. Sa akin naman, nung tayong dalawa, non-negotiable sa akin yung pagbubukod. Sinabi ko naman yun sa'yo na hindi pwedeng, hindi tayo bubukod. Kasi, paano yung, di ba mag-asawa pa lang kayo, paano yung mga intimate moments nyo? Paano nyo magagawa yun kung meron kayong kasamang ibang tao sa bahay? Kasi bagong kasal pa lang kayo, honeymoon stage pa yun. Nakakahiya naman yun yung maglalambingan kayo bilang mag-asawa kasi bagong kasal kayo tapos may kasama kayong iba sa bahay. So, mas maganda talaga nakabukod kayo. Bukod dun nga, syempre, magagawa niyo yung mga gusto nyong gawin. Kunyari, tinatamad pa kayong maglinis. Walang sisita sa inyo na, ay, ang tamad mo. Walang magsisita sa iyo na, ang tamad mo naman kumilos, hindi kayo kumakain or kung ano man yung gusto nyong gawin sa buhay. Kasi nga, may sarili na kayong mundo, nakabukod na kayo ng bahay. Hindi kayo magiging isang family unit kung kasama pa kayo doon sa original family. Sa original family nyo. Oo. Mahirap yun. Ikaw bilang asawa, may gusto kang gawin para sa inyong dalawa eh. Tapos hindi mo siya magagawa kasi kailangan yung humingi ng permission lagi. Kasi nga, hindi nyo naman yung bahay. Totoo naman. Diba? Hindi nyo naman yung bahay. Kahit sabihin nyo, hindi naman. Okay lang naman sa amin. Okay lang naman sa parents ko. Iba pa din. May masasabi at masasabi pa din. Alam mo, kahit gaano kaganda, para sa akin na, kahit gaano kaganda yung relationship nyo ng in-laws nyo, kung magkasama kayo sa bahay, dadating at dadating yung time na meron silang makakomment sa'yo. Yung asawa mo, okay lang yun. Kasi syempre, pinakasalan ka nga niya, so tanggap niya kung ano yung ugali mo, di ba? Pero yung in-laws mo, may masasabi at masasabi yan. So para din makaiwas tayo sa mga issue ng in-laws, hindi mag-away-away, ganyan, or bad comments, mas maganda, bumukod na lang kayo. Para good relationship lahat. Walang masasabi kasi minsan lang kayo magkikita. Di ba? Ang lumang idea na kasi talaga yung extended household na yung... Pero nangyayari pa rin siya ngayon. Totoo naman. Pero as much as possible, kung kaya nyong bumukod, kayo kahit maliit. Hindi naman kailangan. Kahit maliit, hindi naman kailangan kompleto na agad yung gamit. Mag-start lang din tayo sa ganun. Tatawa ako. Kasi tayo dati, nag-start tayo, ang higaan natin, kumot lang, Comforter 2 pirasong, comforter. Yung comforter pa, kinuha ko pa yun sa mami ko. Comforter ni mami yun. Tapos 2 unan, tapos yung lagayan natin ng damit, maleta lang. Diba? Hanggang sa nakaipon na tayo, nakapundar na tayo ng gamit. Wala rin tayong sofa. Nung una, wala rin tayong ref. Bumibili lang tayo ng yelo sa labas. Pero nagka-ref na tayo, di ba? Yung ref natin, ilang taon na tumagal. So, masaya din kasi yung may feeling. May mga memories na ganyan. Di ba? Oo, masaya yung feeling na meron kayong memories na nag-start talaga kayo from scratch hanggang sa naka-build na kayo ng buhay nyo, nakapundar na kayo ng mga gamit nyo bilang mag-asawa. Masaya siya sa feeling, Magluto ka ba naman maling sa rice cooker?
Talagang Oo, tatatak tapos sa utak mo. dahil wala pa kaming lamesa dati, wala kaming upuan dati, kumakain kami sa sahig lang. And walang problema kasi masaya naman kami doon. Choice naman namin Choice parehas naman yun. namin yun, true. Hindi nga kayo makakapundar ng gamit kung nasa in-laws nyo kayo or sa magulang nyo kayo nakatira. Kasi nga syempre, bukod sa may existing gamit na doon, sa akin to ha, feeling ko lang, dahil overthinker ako, laging may magko-comment na, gastos na naman kayo ng gastos, bili na naman kayo ng bili, Lagi hindi nyo naman, inintindi yung kuryente dito sa bahay. Alam niyo yung mga ganong moment. At saka, ewan ko, sa akin lang, saya talaga ng feeling na magsa-start kayo from scratch. Bilang Mas makabili ka ng una mong rep. True. Kasi yung kayong dalawa, alam mo yun, sarap mong True, ang sarap sa feeling na makakapundar kayo ng gamit. Kasi minsan talaga, may mga tayong dalawa na nagre-reminisce tayo na, grabe, hindi tayo mayaman pero ang layo na nang narating natin. Dati, wala tayong... Yelo. Nagkaroon ng rep na defrost. Tapos diba? ngayon, nagkaroon ng no frost. From walang ref, di ba? Nag-upgrade na tayo. Ang sarap sa feeling na may mga ganun kayong pag-uusapan na dati no, minsan may ganun tayo random moments eh. Dati no, sa comforte lang tayo nakahiga tapos ang sakit-sakit sa Ito likod nga. kasi sa higa. Mas recent yung bagong lipat tayo dyan. Unang upuan natin, camping chair. Oo, Tapos oo. pag nakapunda na kayo, ayun, may sopa ka na. May sofa ka na, may sarili na tayong bed frame dati kasi sa comforter lang tayo nakahiga. Oo. Ngayon, So bed masarap frame yung ka mga na. ganong feeling. Bukod lang dun sa dapat talaga nakabukod, masarap yung feeling na talagang magbe-build kayo ng mga gamit nyo from scratch at magpupundar kayong dalawa bilang mag-asawa. So yun, very short lang yung episode natin kasi nga wala nang debate, walang Oo, dapat walang pag-usapan dahil debate. dapat nakabukod kayo ng asawa nyo. Kung mag-aasawa man kayo or naka-live-in man kayo, basta napag-desisyon nyo na nabubulo kayo ng sarili nyong pamilya, dapat nakabukod na kayo. Regardless kung maliit na apartment man yan, wala man kayong gamit, ang importante nakabukod kayo. So, yun lang yung aming episode 4 and we are going to end it with a question. Ikaw ba, tingin mo importante na nakabukod ang mag-asawa?